Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Umpisa na po natin, magkomentuhan po tayo. Ito po mga tambay, naglabas po ng ilang mga litrato itong si Trillanes, ang sinasabing pambansang asong ulol daw po ito umano, mga bayan ng Pilipinas. At ito pong tao na ito ay wala tayong malaman kung ano nagawain ito sa ating bansa sa napakatagal pong naglingkod daw po ito sa ating bansa. At ngayon po, yung ayon po sa kanya ay nagpapahatid po siya. Pinahatid niya po sa taong bayan na ang dating Pangulong Duterte ay nananatili pa raw nakakulong sa ICC, mga kabayan. Yan po ang gusto niya iparating sa taong bayan, mga kabayan. Ang dating Pangulong Duterte ay nananatili sa ICC. Ibang klase po ito si Trillanes, mga kabayan. Talagang may pangungutya pa. Ito pa mga tamay, pakinggan po natin itong news at komentuhan po natin. Former Senator Antonio Trillanes IV assures the public that former President Rodrigo Duterte remains in his Hague detention. Trillanes posted on Facebook a snapshot outside the International Criminal Court on Saturday. The caption reminds the public to relax because the former president is still in The Hague and his lawyer Nicholas Kaufman is just doing his job. The post came after Vice President Sara Duterte accused the ICC of inhumane treatment to their patriarch. Trillanes is a prominent critic of FPRRD. Mga tambay, na nananatili pa siya sa ICC, mga tambay, itong si Trillanes, ano? Alam naman po natin sila po ang nagsabwatan diyan, di ba? Si De Lima, puro kanila po 'yan eh. Yung sila Las Cañas, sila Matubato, di ba? Yung mga kinuha nila na sinasabing testigo nila. Matagal na 'yan. Matagal na po 'yan. Yang sinasabi po nila mga testigo nila, sila Matubato, sila Las Cañas, at bumuo pa sila ng napakarami pang sinasabing witness gamit ang grupo ng makakaliwa. Kaya nga po ngayon, nakita po natin talagang ang grupo po ng makakaliwa, ang mga tinatawag na mga salot umano ng bayan, nagsama-sama po ang mga salot umano ng bayan. Kaya nakakalungkot po mga bayan. Ang mga salot po ang gumigipit gumigipit at ginamit po ng gobyerno ang mga salot ng lipunan umano. Sila po ngayon namamayagpag ang mga salot, ibang klase, at mismo ang gobyerno pa ang kumusinte at talagang ginamit po nila ang makakaliwa umano, ang gobyerno natin ay pagsabwatan para po mabuo nila ang mga plano nila. Dahil kung hindi po nila kinidnap ang dating Pangulong Duterte, hindi naman po madadala sa ICC yan eh. Mga kabayan, una-una, wala naman pong kaso yan sa Pilipinas. Hindi po ba? Wala pong kaso ang dating Pangulong Duterte. Kaya po mga tambay, may kumakalat pa nga sa social media na talagang napakalakas daw po ni Trillanes dyan po sa ICC. Sobrang lakas po, mga kabayan. Talagang ito po hindi natin alam kumakalat lang po ito, hindi natin alam kung ito po yung mga AI lang. Alam niyo naman po mga AI mahirap po nating na siguruhin. Pero kalat na po ito sa social media na may picture na kumakalat na kasama po ni Trillanes ang mga mga prosecutor po ron sa ICC, mga kabayan. Ito po yung kumakalat na litrato diyan Ayan po. Kasama siya. Hindi natin alam. Mahirap pong siguraduhin kung yan po inilagay lang, hindi po ba? Kung isiningit lang siya dyan. Ang kanyang pagmumukha dyan. Pero napakalakas po nila sa ICC di po ba? Hindi natin alam dahil may kumakalat din po kasi sa social media na si Trillanes at De Lima ay nakakapasok diyan sa ICC. May katotohanan kaya 'yon, mga kabayan, na dahil na alam naman po natin na kinwestiyon po ng pamilya Duterte, lalong-lalo po ng ating Vice President, hindi ba? Yung gobyerno na nagpadala ng welfare doon, di ba? Na chinek nila ng welfare.
Kaya nga nag-react po ang Vice President dahil hindi po alam ng pamilya yon. Hindi po ba? Napakarami po kasing ginagawa ang ICC nang hindi po pinaalam sa pamilya ng Duterte, ng dating Pangulo. Di ba? Hindi niya pinapaalam ng ICC. Katulad po nung bumagsak ang dating Pangulong Duterte. Hindi po nila basta-basta pinaalam. Hindi po ba? At napakaraming kahilingan na dapat tutukan ng dating Pangulong Duterte, ayaw aksyonan ng ICC, mga kababayan, lalo-lalo po sa kalusugan. Ganyan po katinding magbigay ng human rights itong International Criminal Court, mga kababayan. Ibang klase po ito. Wala pang kaso ang dating Pangulo. Wala pa. Hindi pa siya convicted, mga kababayan. At wala siyang kaso sa Pilipinas. Diyan ka magtataka sa mga taong ito. Kaya nga po itong ginawa po nila kay dating Pangulo, mga kabayan, nakipagsabwatan itong ating gobyerno. Nakita nyo po yung pattern. Kung ikaw, hindi naman po tayo tangat bobo, mga kabayan. Yung ginagawa po nila ay kumukuha po ang gobyerno natin umano ng sinasabing para po idiin sa ICC ang dating Pangulo. Kumukuha sila saan? Ng puwersa sa makakaliwa umano. Puro sa makakaliwa. Sa mga salot ng lipunan umano. Ibang klase. Katulad po nito, ano aasahan mo rito kay Trillanes? Unang-una, nakita nyo mo trabaho nito. Ang trabaho po nito, nakita nyo po, puro panggugulo sa gobyerno ito. Nag-rebellion nga yan eh. Di ba nag-rebellion yan? Nagulat nga lang tayo, nakalaya yan eh. Rebellion ng yan eh. Ang ginawa niyan. Kaya nga po itong tao na ito, mga tambay, at may issue rin po ito di ba? Itong si Trillanes, may issue rin ito. At napakaraming kaso nito. Di ba? Meron na pong binabang Court of Appeal dito na conviction Hindi natin alam, siguro nakapag-apila o nakapag-piyansa. Ganun naman po talaga ang ating justice system. Hindi ba? Katulad po ng isang convicted na ng child abuse. Hanggang ngayon, malaya. Ganyan po talaga Pagka po yata medyo pinapaborang kayata, katulad po ng isang convicted na ng child abuse, hanggang ngayon malaya, di ba? Si Franz Castro. Ito po si Trillanes ay nung mga nakaraang buwan, hindi po ba na nabigyan po siya ng hatol, I think ng Court of Appeal o sinasabi ng lower court, sa mababang hukuman. Di po ba? Kaya lang po, pwede pa naman po siya mag-apila dyan. Yung sinasabi nga po pwede ka magpiyansa, mga kababayan. Kung totoo po yun, mga kababayan. Hindi po natin hindi kasi pumuputok pa sa balita yan Dahil pagdating po sa kanila, mga kababayan, hindi po nila ine-expose yan. Pagka sa kanila, pagka po ang pag-uusapan dito po sa mga makakaliwa umano at sa mga salot ng lipunan ngayon, ay hirap na hirap po nilang tutukan ng media yan. Pero pagka sa mga Duterte po at pagpapabagsak sa mga Duterte, ay yan po ang gustong-gusto ng mga media umano, natutukan, mga kababayan. Kaya dito po sa ginagawa po ni Trillanes, talagang ibang klase ka. Ibang klase. Talagang ang pinupulot po ngayon ng ICC na mga ebidensya ay ito po mga gawa-gawa po nitong grupo ng makakaliwa umano. At itong mismo si Trillanes at si De Lima. Yan po ang kanilang sinasabi pong inadapt na ebidensya at testigo. Ibang klase itong mga tao na ito. Samantalang wala man lang napatunayan yung mga tao na yan. Wala. Kahit po nung panahon pa ni De Lima na siya ay DOJ Secretary, nung mga panahon na yon, tinutukan po nila yan. Wala silang nakuha na matibay na ebidensya dyan. Ganon din po si Trillanes. Nung panahon siya ay senador, tinutukan yan. Wala rin pong matibay na ebidensya na magtuturo na talagang si dating Pangulong Duterte ay sangkot dyan sa mga binibintang nila dyan sa Davao Death Squad na yan. Hindi po ba? Kaya nga lang po, talagang ibang klase po pag umiral na po kasi ang pera. Pagka pera na po ang umiral, kahit po mahina at walang kakwenta-kwenta po ang isinasampang reklamo, pagka pera na po ay tumitibay na po yan. At yung mga kasinungalingan ay naitatama na po ng pera. Ganyan po pag
lalong-lalo po kung ang dadalan mo ng kaso ay mukhang pera at silaw sa pera. Hindi kaya, mga kabayan? Kaya dito po mga tambay, ito pong si Trillanes ay parang nangungutya pa. Parang nangungutya pa na nananatili ang dating Pangulong Duterte sa ICC sa dahil hindi pa siya nakakalaya at hindi pa siya nabibigyan ng interim release, mga kababayan. Kaya ka nga nahandyan yan ang iniisip nga namin Kami, nag-iisip bakit ka nahandyan? Ikaw ba ay isa ka rin na sa inutusan? At kayo ni Dilima, inutusan ba kayo para pigilin ang interim release? At inutusan ka rin ba? At nahandyan ka rin para doon sa sinasabing makipagsabwatan ka diyan sa embahada natin diyan sa Netherlands, para diyan sa sinasabing makita nyo sitwasyon at tiyakin nyo na itong si dating Pangulong Duterte ay manatili diyan. Yun po ba ang yun ba ang pakay nyo diyan? Na tiyakin na manatili sa kulungan sa ICC ang dating Pangulong Duterte na hindi ito ma-grant o mabigyan ng pansamantalang kalayaan kahit ang kondisyon niya ay hindi maganda? Yan ba ang layunin mo riyan? Unang-una, wala ka namang kinalaman dyan. Hindi po ba? Una-una, hindi ka naman abogado. Hindi po ba? Wala po siya kinalaman dyan Siguro, meron po siyang dalang impormasyon. Inutusan para sinasabing dagdag impormasyon para maidiin. Gawa-gawa at kasinungalingan. Check naman na aadapin ng ICC yan. Dahil alam naman po natin sa sarili natin, di ba? Ito pong ICC ay mukha po yatang ito mas pinoprotektahan po nito ang mga makakaliwa umano. Ang masasamang tao po yata halos ang pinoprotektahan nito. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya yan po mga tambay, ang isang pambansang asong ulol umano ay parang nangungutya pa at tinitiyak po. Tinitiyak daw po niya at pinahatid sa taong bayan na ang dating Pangulong Duterte ay nananatili sa kulungan sa ICC. Panapanahon mo yan. May panahon mo ngayon Ang panahon ay lumilipas. Parang ang pinoprotektahan mong Pangulo ngayon. Lumilipas ang panahon, Trillanes. Nagtataka nga lang kami sa iyo Yung sanay na sanay ka kumain ng suka. Hindi ba? Napakatagal na panahon na galit kayo at talagang binabanatan mo ang pamilyang Marcos. Ikaw pala'y tumatama sa iyo umano ang bansag na aso. Ang aso po kasi ay kumakain ng sinukan niya na. Parang baboy. Ganyan po yung baboy at aso Sinukan kinakain pa. Wala ka palang pinagkaiba dyan, Trillanes, sa aso umano. Yung kinasusuklaman mo na pamilya at talagang galit na galit ka dahil sa daming ginawa ng anomalya ng pamilyang ito. At dito rin po tayo magtataka. Napakahusay po nitong magbatikos ng korupsyon. Ito po si Trillanes ay galit na galit po ito at bumabatikos po ito ng korupsyon ng mga magnanakaw daw po sa gobyerno. Hindi po ba pinagbibintangan niya rin ang dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte na napakarami daw pong ninakaw sa Pilipinas? Mga kabayan, bakit ngayon? Ni isang salita, wala tayong marinigan sa pambansang asong ulol ng Pilipinas umano na kinukundina niya ang malawakang korupsyon ng administrasyon po ni BBM kasama ang pinsan sa House of Representatives at isang damukal na congressman at senador na involved dito. Nakita niyo po bang lumalaban at bumabatikos ang isang dating senador na sinasabing makabayan? Sige nga, unbelievable. Diyan mo malalaman ang layunin ng taong ito. Mga kababayan, iba. Wala kang aasahan sa tao na yan. Una-una, kayang-kaya kang saksakin umano niyan pag ikaw ay nakatalikod. Yung sinasabing traitor daw po umano. Numero 1 traitor umano. Mga kababayan. Yan po mga kababayan.
Ang isa pong pinararating at talagang ina-adapt pa yan ng media na ito pong si Trillanes ay nasa ICC at talagang napakarami pong question dyan dahil napakalakas daw po sa ICC niyan si Trillanes. Baka nga raw po labas-pasok pa yan dyan sa ICC, mga kababayan. At syempre po, hindi natin alam kung ano ang layunin niya, bakit siya nasa ICC ngayon, mga kababayan. Bakit kaya? Para harangin ang tinatawag na interim release? Meron kaya? O kaya naghatid? Hindi kaya naghatid ito? Mga kababayan, may hatid. Ganun po yun di ba? Dahil ito po isang tinatawag na pambansang asong ulul umano, ay sanay na sanay po ito kumahol ng kumahol umano, mga kabayan. Yan po mga kabayan ang isa pong salot umano ng bayan, mga kabayan, ay para pong nangungutya pa na ang dating Pangulong Duterte ay nananatili sa ICC. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At yung dasal po natin mga tambay, manatili po tayong lagi po tayong magdasal at isama po natin ang pamilya Duterte, mga kabayan. Lalo-lalo po ang kagalingan at madugtungan pa po ang buhay ng ating dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At maingatan po siya sa kapahamakan. Ganon din po ang ating Vice President na siya po ay maingatan sa kapahamakan. Ang pamilya Duterte po ay maingatan sa kapahamakan. Ganon din po mga tambay, tayo po ay mag-ingat at magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Muli po mga tambay, thank you po. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.